Good morning mga ka-viewers. Morning. Morning. Nakadaan lang namin dyan may banggaan. Dalawang sasakyan. Ewan ko baka nasagi yung isa. Inabot yung puwet. Ayun, magkwentuhan muna tayo ngayon habang may bibili lang kami dito sa Freshco. Sa mga viewers namin, and comment nyo po kung saan po kayo natutong mag-drive. Konting ano lang, kwentuhan habang may pinapamili kami. Ikaw Dadong, dito ka lang natutong mag-drive papa no? Kasi wala naman kaming sasakyan sa Pinas dati, kaya dito lang din kami natuto. Atras abante sa trabaho. Atras abante daw sa trabaho. Ay ano yun eh? Yung forklift. Forklift yung una niyang dinrive. Ako naman, bago pumunta dito, nag-enroll ako sa A1 driving kasi sabi niya napaka-importante dito na marunong kang mag-drive. So, nag-in class ako, tapos may in-car na 6 hours. Eh, hindi naman sapat yun para matuto ka kaagad. Lalo first time mong mag-drive. Tapos, pagdating dito, meron na rin akong license. O, sige, kuha ka card. May license na ako na in-issue sa Pinas. Pero, so pinag-aral ako dito, mag-drive. Tapos yung bayad dito, inabot ng 550 to 600. Kasi wala pang 1 year, no? Oo, kasi wala pang 1 year na in-issue yung license ko sa Pinas. So, ganun. And then, pagkatapos kong mag-aral ng driving, si Dadong na yung nagpa-practice sa akin. Kasi hindi ka dito pwedeng mag-drive na student ka pa lang or learner ka pa lang. Hindi ka pwedeng mag-drive na mag-isa lang. Dapat meron kasama na class 5. So, ganun. Kuha ka carrots pa. Kuha muna tayo carrots. Kasi mag-Shanghai ako. Tapos kuha tayo mamaya ng pabalot sa Shanghai. Tapos yun pa pala. Wag po kayo. Advice lang sa mga ano dyan, sa mga asawa kagaya ko na dito pa lang matututong mag-drive. Wag po kayong magpaturo sa asawa niyo. Yo, seryoso. Hindi, maliban lang ha, pagka mahaba, sobrang haba ng PC ng asawa niyo. Kung baga mahaba yung pasensya. Kasi, naku, talagang magkakasubukan talaga yung pasensya niyong dalawa. Dahil, di ba Dadong? Yun nga, No comment. no comment siya. Kasi, umabot ako sa point na yung nagpa-practice kami doon sa downtown. Tapos, alam mo yung eager ka na kasi na gustong-gusto mo na makapasa ka, makapasa ka sa road test. So, nakadalawang take na ako noon, hindi pa rin ako nakapasa. Syempre, sa pagbaguhan ka dito, kailangan mo talagang pag-aralan lahat ng mga traffic rules, signs, tsaka medyo mahigpit dito ang pagpapatupad nila ng ng traffic rules. So, yun nga, mas stricto talaga sila dito. So, yung sinabi ko, dumating ako sa point na tinuturuan ako ni Dadong dun sa downtown. Na tumigil ako dun sa, kumbaga gumilid ako kasi hindi ko na, alam mo yung parang nape-pressure ka na hindi ko na gagawa yung gusto niyang pagawa sa akin na tamang pag-execute, ganyan. So, tumigil na ako sa pagdadrive dahil sa sobrang pressure. Tapos, ang dami niyang comment lagi para akong may kasamang
yung examiner. Parang taga-SGI, ganyan. Nadadam. Sige lang, kwento ka lang dyan. Hindi siya nagko-comment. Masarap yung pansigang pa. Hindi, gusto gawin mo kami ng ibabad para pag kailangan. Oo, gusto niyo yung binabad ko na ribs. Ayan, dalawahan. 20, oh. Parang mas mura yan. Ah, maiksi yan. Katsu. Oo. Nagdadabog si ate. Baka hindi maganda gising. So, ayun. Pero kung tatanungin nyo naman kung mas madali mag-drive dito sa Canada, mas madali kasi dito maluluwag yung mga daan. Tapos, hindi ganun ka-crowded dito sa amin sa Regina. Hindi ganun kadami yung mga sasakyan dito sa mga kalsada. Ayun. Tapos, parang hindi ganun kadami yung mga pasaway dito ng mga driver. Iilan lang. Hindi gaya sa atin na, alam mo yung madalas may nag-overtake sa'yo, di ba? May mga ganun. Tapos, marami pang mga motor. May mga bike ka pa minsan na maano sa daan pa, no? So, dito, bihira lang yun. Yung motor, parang every summer lang. Ganun. Or fall. So, hindi po ganun kahirap mag-drive dito. Yun lang, yung sa road test, mas stricto talaga sila dito. Diba? May madali ka lang makakuha ng lisensya sa atin, diba? So, dito, hindi ganun kadali kumuha ng lisensya. Kuha ka isda pa. Ay, papa, gusto ko na bing-bing, oh. Gusto yun ni Denise. Pakita mo nga pa. Maliliit na shrimp. Ayan. Kuha ka isda, hasasa. Mura lang din talaga yung isda dito. May baby bangus sila pa, oh. Maganda to pang sardines, eh. Gigi. Ay, meron silang clams. Ay, cook na. Ayan, oh, cook na. Yung clams. Ayan, may saging. Pakuhanan mo ko saging. 3 pa. Buti meron na ulit nung nakaraan kasi naubos na yan, eh. Lumpia wrapper. Bakit isa lang yung malaki dito? Isa yung malapad. Ito na lang. Yung medium kasi merong maliit. Pwede na to pa, no? Medium lang. Isa, eh. Baka dun yan sa kabila. Ay, dun yan sa kabila. Pero dalhin natin ito baka mamaya. Wala na. Dun yan sa dulo ata. Pinakadulo. Ay, ito. Ayan, naka-clearance. Pabalik na lang dun pa o tabi mo dun sa ganyang size. Kuha kanyang dalawa. Yung flat na flat, ha? Ayun sa taas. Uy, kabilang side. Yan, dalawa. Isa lang? Dalawa pa. 20 lang yan, eh. O, 30 na. 30 pieces. O, isa lang. Pa-extra. Pwede yan pang turon din. Ayan. Kuha na mo siya ng Skyflakes. Ito, original. Yan lang. Walang ibang flavor na. Original lang. Makain ba to siya ng buttercream? Ayan, no? Buttercream. Matamis yan, eh. Na gusto niyo maalat. Ito, ano to? Garlic. Papayan ng garlic. Kuha kayo isa. Yan. Pambaon niya. Naka-sale ba?
Ayan pa, oh, naka-sale. Cheddar. When you buy 200 points. Alin dyan? Ayun, cheddar. Oo. Okay na yan. Cheddar yan. Naka-sale po ang Magnolia cheese. Ay, kaso lang yung maliit lang. Gusto yan ni Denise malaki. Malagay niya sa ano. Kuhanan mo na lang isa. Gusto niya yun sa pandesal eh. Tingnan mo yung expiry. O December pa. Fairness, matagal pa. O, tara na. Ayan, may text sa akin yung isang number. Sabi, Canada Post, we tried delivering your parcel but you weren't in or there was no safe place to leave it. Our schedule is required. Tapos meron silang link na doon nakasunod sa message. Ano yan eh. Pagka hindi mo alam, akala mo Canada Post yung nagte-text sa'yo, pero mga ano po yan, mga scam. Kaya huwag kayong magpaniwala pagka mga ganyang number na nagte-text sa inyo. Huwag nyong i-open yung ganang message. I-ano nyo agad. Delete nyo agad or i-block nyo yung number kasi palagi yan na magte-text sa inyo. Maraming mga ganyang messages na sinisend dito sa Canada. Akala mo dahil nandito ka sa Canada, parang legit yung mga ganyang messages, pero hindi. Meron pa minsan na tawag, gamit nila, Scotiabank yung naka-register. Eh kung bangko mo Scotiabank, akala mo, legit yung number na yun. Tapos isi-search mo pala sa Google, ano pala sila, mga nang i-scam. So, ayan, tapos na tayo mga malengke. Maglit lang din naman kami dun eh. Tayo at saka magkape. Ituloy muna natin yung yung kwentuhan dun sa about sa driving lang. Ako kasi, naka-4 na take po ako sa road test bago po ako nakapasa. So, ginastos ko. That time, ano pa lang kasi, $25 ang bayad kada take mo ng road test. So, naka-100 ako bago ako pumasa. Ikaw pa nakailan ka? 2 o 3? Sa tagal na hindi niya na alam. Oo, kasi, yun nga, yung mga examiner po dito sa SGI, stricto po talaga sila. So, dapat, sundin mo talaga yung tamang pag-execute, sundin mo yung traffic rules. Yan, importante po yun. Mas maganda din yung mga padating pa lang dito. Diyan pa lang sa Pinas, practice kayo ng tamang pagdadrive para pagdating nyo dito, hindi na kayo mahirapan pag nag-road test kayo. Malaking bagay talaga yung marunong kang mag-drive dito. Dati nun, yun nga yung kwento ko kanina, si Dadong, talagang gusto niya nang makapasa ako kasi nung time na yun, iba yung schedule niya. So yung mahirap pagka walang taga-hatid kay Denise kasi yung bahay mo pag sobrang lapit sa school na lalo sa okay lang kung sa summer malalakad mo, pero pag winter pagka medyo yung iniisip mo malapit, pero syempre pag winter, 'di ba, iba yung maglalakad ka, lalo pag bata yung kasama mo. Syempre mahirap 'yun. Hindi ka nila ibabas. Maliban lang kung 1 kilometer pataas yung layo mo sa school.
pag sobrang layo ka rin naman, ayaw, hindi ka na rin kasama sa ano. Kagaya ngayon, malayo kami sa sa school. So, nasa inyo yon bilang magulang kung doon nyo pa rin siya i-enroll sa school na gusto nyo, pero meron silang sulat na hindi kanila pwedeng ibas. Yung estudyante hindi kanila maibabas. So, naka-indicate dun sa sulat na responsibility nyo bilang parents na hatid sundo yung bata. So, ganun yung rules dito. Marami kasi mga nagtatanong sa amin na mahirap bang mag-drive dyan, at kung magkano yung enrollment para sa pagdadrive. So, ayun. Ngayon lang namin napagkwentuhan ulit ni Dadong na napaka-importante po yung marunong ka nang mag-drive bago ka pumunta dito kasi nga medyo mahal din. Pero mo 600 ang bayad mo pagka mag-aral ka. Tsaka yung pagtuturo dito, kung halimbawa yung asawa mo hindi rin makapagturo sa'yo, so kailangan mo magbayad sa ibang tao. Maabot ata ng $25 to $30 yung per hour na bayad para sa mga nagtuturo mag-driving. Marami naman dito mga schools na nagtuturo. Minsan nagpo-promo pa po sila. Like halimbawa, dalawa kayo yung mag-e-enroll. So minsan nakaka-discount ng halimbawa mga $50 isa, ganyan. So okay din yun na may kasama ka minsan kasi nagbibigay sila ng promo. May discount. Tsaka iwasan nyo mag-enroll sa mga sabihin na bibigyan na lang kayo ng certificate. Ay, oo nga pala. May ganyan. Iwasan nyo yun kasi hindi yan allowed dito. May mga scammers Oo, na may gumagawa niyan na sabihin nila hindi mo na kailangan na mag-in-class pa, pero hindi totoo yan. Hindi allowed yan sa SGI mismo. Oo, kasi may kailangan certified na driving school. Driving school, at saka kailangan mag-attend ka talaga. Hindi yung sabihin lang na Bigyan ka lang certificate. Oo. Oo nga. So, ayun. Good luck po sa mga papunta dito. Tsaka yung mga kababayan natin na dito pa lang matututong mag-drive. Kasi napaka-importante po talaga na marunong ka dito mag-drive. Hanggang dito na lang po yung aming video for today. Maraming salamat. Bye-bye. Ingat-ingat. Dito na po kami sa bahay.